Minsan, isang simpleng pangarap ang magbukas ng pintuan sa isang mundo ng hiwaga at pag-ibig. Kumusta? Ako si Marikit, 52 taong gulang. Lumaki ako sa isang maliit na bayan sa probinsya ng Laguna, kung saan ang buhay ay simple at tahimik. Ngunit sa kabila ng payak na pamumuhay, may isang bagay na palaging nagliyab sa puso ko, ang pangarap na makapunta sa ibang bansa, makita ang mundo, at maranasan ang kakaibang kalayaan na palaging nakikita ko sa mga palabas sa telebisyon. Ngayon, nais kong ibahagi ang kwento ng aking buhay, isang kwento ng pag-asa, pag-ibig at muling pagkabuhay, isang kwento na nagsimula noong ako'y nasa high school pa lamang. Noong unang taon ko sa high school sa lungsod ng Santa Rosa, Laguna, ang buhay ko ay parang paulit-ulit na araw-araw lang. Punta eskwela, balik bahay, at konting kwentuhan kasama ang mga kaklase. Ngunit isang araw sa klase ng Ingles, ipinakita ng aming guro ang isang banyagang teleserye na tumatak sa akin ng lubusan. Nakaset ito sa New York City, isang lugar na noon ay tila walang kinalaman sa buhay ko. Ngunit ang mga karakter na puno ng buhay, ang kanilang mga usapan sa Ingles, ang mga damit, at higit sa lahat, ang malayang estilo ng kanilang pamumuhay, lahat ng ito ay nagdulot sa akin ng kakaibang sigla. Para sa isang probinsyana akong tulad ko, iyon ang unang beses na naharap ako sa pintuan ng isang bagong mundo. Matapos ang klase, hindi ko na maiwasang isipin ang teleserye. Sa halip na maglaro o magpahinga, palagi na akong nasa library, nagpapahiram ng mga English books, at tuwing Sabado ay pumupunta ako sa video rental para hiramin ang mga episodes ng palabas. Naalala ko pa ang buntis na ina ko na nagsabing, "Marikit, naman, baka masira ang mata mo sa dami ng panonood mo ng palabas na yan." Ngunit tinawanan ko na lang at sinabing, "Ma, ito po ay pag-aaral din." Unti-unti, nagbago ang aking pananamit. Dati-rati, ang suot ko ay mga simpleng damit na binili ni inay sa palengke, pero ngayon ay sinusubukan ko ng gayahin ang mga damit na nakikita ko sa mga karakter sa palabas. Tuwing linggo, pumupunta ako sa Tiange, sa Santa Rosa, o sa mga malls sa lungsod ng Biñan para maghanap ng mga damit na paborito ko. Pinag-ipunan ko ang lahat ng baon ko para makabili ng mga damit na tunay na sumasalamin sa panibagong ako. Dahil sa aking pagnanais matuto, nag-enroll din ako sa isang English conversation class malapit sa amin. Sa una kinakabahan ako, halos di makapagsalita, pero habang tumatagal ay naging komportable na ako sa pakikipag-usap sa mga gurong dayuhan. Isang araw, sinabi ng guro ko, "Marikit, ang ganda ng iyong pagbigkas." Hindi ko mapigilan ang mapangiti at sa puso ko ay nagdiwang ako. 3 taon sa high school, tinutukan ko ang pag-aaral at ang panonood ng banyagang palabas. Naiwan na ng marami sa akin ang mga barkada na nais lamang magparty at maglaro. Dahil dito, nakapasok ako sa isang universidad sa Maynila na may kursong International Studies. Sa loob ng 4 na taon, naging masigla ang buhay ko. Nakilala ko ang mga estudyanteng galing sa iba't ibang bansa at nadama ko ang totoong mundo sa bawat palitan ng kultura. Pinangarap ko noon, balang araw, makikita ko ang mundo gamit ang sariling mga paa ko, ngunit ang kwento ko ay hindi lang tungkol sa pag-aaral at mga pangarap. Ito ay tungkol sa pag-ibig, pakikibaka, at ang lakas ng isang ina na kailanman ay hindi susuko. Hanggang dito muna ang unang bahagi ng aking kwento. Simula ng kwento ko ng pag-ibig ay nang makilala ko si Tomas, isang lalaki na 2 taon ang tanda sa akin. Nagtatrabaho sa isang kumpanya sa Makati bilang sales executive. Nakilala namin siya sa isang Christmas party ng opisina, isang gabi na puno ng tawanan at kwentuhan sa loob ng isang jeep na pauwi kami mula sa event. Si Tomas ang unang lumapit sa akin at nagkomento, "Ang galing mo mag-Ingles, hindi mo ba gustong gamitin yan sa trabaho?" Hindi siya masyadong guwapo, pero may halong kabaitan at pagkamaalalahanin ang kanyang mga mata na agad kong napansin. Hindi ko naman sineryoso ang panimulang usapan namin noon, pero unti-unti, naging dahilan siya para magkausap kami araw-araw sa trabaho, mag-lunch kami tuwing break, at minsan ay magkapiling sa isang maliit na kapehan pagkatapos ng trabaho. Ang mga sandaling iyon ay naging espesyal para sa akin, ang simpleng pagtawa, ang mga palihim na titig at ang mga kwento tungkol sa aming buhay at mga pangarap. Pagkalipas ng 1 taon, dumating ang araw na niyaya niya akong manood ng sine tuwing linggo.
Marikit, gusto mo ba? May bagong pelikula sa Ayala Cinema, sabay tayo manood. Hindi ko inakala pero doon nagsimula ang aming relasyon. Hindi ito isang malakihang romansa, walang marangyang mga regalo o mga eksenang tulad ng sa mga teleserye. Ngunit puno ito ng katapatan at simpleng saya. Makalipas ang 2 taon, isang gabi habang naglalakad kami sa tabi ng ilog sa Pasig, kinuha niya ang kamay ko at seryosong sinabi, "Marikit, gusto kong maging kasama mo habang buhay. Pakakasalan mo ba ako?" Hindi ko na inisip pa. "Oo," ang sagot ko na may kasamang ngiti at luha sa mga mata. Ang aming kasal ay isang simpleng pagtitipon lang sa aming maliit na bahay sa Laguna kasama ang mga kamag-anak at ilang matalik na kaibigan. Wala itong engrandeng dekorasyon o malalaking handa, pero para sa akin, iyon ang pinakamaligaya at pinakamahalagang araw ng aking buhay. Nagsimula ang aming bagong buhay bilang mag-asawa na puno ng pagmamahal at pag-asa. Bagamat parehong abala sa trabaho, sinisikap naming maglaan ng oras para sa isa't isa. Si Tomas ay marunong magluto at isang gabi habang niluluto niya ang simpleng adobo namin, sabi ko, "Hindi ko inakala na kaya mong magluto ng ganito kaayos." Ngumiti siya at sabi, "Pagdating ng panahon, matutulungan din kita sa kusina." Mga sandaling ganoon ang nagpapasaya sa aming araw-araw. Hindi nagtagal, nagkaroon kami ng biyaya, isang baby boy na pinangalan naming Miguel, isang masigla at malusog na bata na nagdala ng kakaibang saya sa aming tahanan. Ang bawat araw ay puno ng pagtuklas, pag-aalaga at pagkatuto. Isang bagong yugto na puno ng hamon pero higit sa lahat, puno ng pagmamahal. Ngunit sa kabila ng lahat ng kasiyahan, nagsimula na ring magbago ang takbo ng aming buhay. Unang napansin ko ang pagbabago kay Tomas isang araw na pag-uwi niya ay tila pagod na pagod, halos wala ng gana kumain at madalas na siyang umuubo. "Ma, sige lang yan, pagod lang sa trabaho," ang paliwanag niya na tila hindi ko gaanong pinaniwalaan. Unti-unting lumala ang kanyang kalagayan. Minsan sa gabi, ginising ako ng kanyang paghikbi dahil nahihirapan siyang huminga. Pinilit kong huwag magpanik, pero sa loob-loob ko, may bumabagabag na takot. Pinilit ko siyang kumbinsihin na pumunta sa doktor, ngunit matiyagang tinatanggihan niya. Hanggang sa isang araw, hindi na niya napigilang pumunta sa ospital sa Santa Rosa. Ang mga resulta ng pagsusuri ay parang kidlat mula sa langit, malubhang sakit na kailangan ng agarang atensyon. Naramdaman ko na parang bumagsak ang buong mundo sa paligid ko. Ang buhay namin ay biglang nagbago. Mula sa pagiging masigla at malakas, naging araw-araw na laban si Tomas sa kanyang kalusugan. Ako naman bilang asawa at ina ay nagtrabaho ng buong puso, pinagsasabay ang pag-aalaga kay Tomas, ang pag-aasikaso kay Miguel, at ang pagtatrabaho upang matustusan ang mga gastusin sa ospital. Sa kabila ng lahat, hindi kami nawala ng pag-asa. Laging may mga ngiti pa rin sa aming mukha at mga pangako na hindi kami susuko. Ngunit alam kong unti-unti nang lumalapit ang gabi ng aming pinakamabigat na hamon. Hanggang dito muna ang kwento ko sa ngayon. Ang mga unang buwan ng sakit ni Tomas ay puno ng pag-aalala at walang tigil na pag-aalaga. Araw-araw ay dumarating kami sa ospital sa Santa Rosa, kasama si Miguel na bagamat bata pa, ay nagtatangkang maging matatag para sa kanyang ama. Napakabigat ng sitwasyon, lalo na't ako ang naging haligi ng aming pamilya. Ako ang nagdala ng lahat ng responsibilidad habang si Tomas ay unti-unting humihina. Marami akong natutunan tungkol sa pagiging malakas sa panahong iyon. Minsan, habang pinagmamasdan ko si Tomas na natutulog sa tabi ng kanyang mga makina, naisip ko kung paano ko siya mapapalakas kahit na ako rin ay nanghihina. Ang mga araw ay nagiging gabi at ang mga gabi ay puno ng pag-aalala kung hanggang kailan pa kayang labanan ng asawa ko ang sakit. Sa kabila ng lahat, hindi nawawala ang aming mga pangarap. Lagi kong sinasabi kay Miguel, "Anak, dapat matatag tayo para kay tatay. Palagi nating ipagdasal na gumaling siya." Ang kanyang maliliit na mga kamay na mahigpit na nakakapit sa akin ay nagbibigay sa akin ng lakas na hindi ko inakalang meron pa pala ako. Ngunit dumating ang isang gabi na hindi ko malilimutan kailanman. Tumawag ang nurse mula sa ICU. Ang tinig niya ay may halong lungkot at seryosong babala. "Marikit, kailangan mong pumunta agad."
Hindi na ako nagdalawang isip. Mabilis akong bumihis at sinundo si Miguel sa bahay ng kapitbahay na aming pinagkakatiwalaan. Habang bumabalik sa ospital, ang bawat segundo ay tila 1 taon. Pagdating ko sa ICU, nakita ko si Tomas na halos hindi na makagalaw. Ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang mga mata ay bahagyang nakapikit. Hawak ko ang kanyang kamay at pilit siyang kinausap. "Tomas, mahal ko, nandito lang ako. Huwag kang bibitaw." Ngunit ramdam ko na unti-unti siyang lumalayo. Kinabukasan, dumating ang balita na kailangang magpa-opera si Tomas. Ang operasyon ay delikado, may mataas na risk, pero ito na ang tanging pag-asa para mapahina ang sakit. Sa ospital nagtipon ang pamilya namin, nagdasal, at nagbigay ng lakas ng loob kay Tomas. Habang naghihintay kami sa recovery room, pinagmamasdan ko si Miguel na tahimik, hawak-hawak ang rosaryo na regalo ko sa kanya. Hindi ko mapigilang maiyak dahil sa bigat ng aming pinagdadaanan. Ngunit sa kabila ng lahat, may liwanag na sumilip, ang pag-asa na makakabalik si Tomas sa amin. Pagkalipas ng ilang linggo, unti-unti siyang gumaling. Hindi pa siya kasing lakas noon, ngunit nakita ko ang kanyang determinasyon na bumangon. Ang bawat ngiti niya ay parang isang maliit na milagro na nagbibigay sa akin ng lakas para magpatuloy. Ngunit sa kabila ng mga pagsubok, may isang bagay na hindi ko inaasahan na darating sa buhay ko, isang pagbabago na magpapasigla sa aking puso at magbibigay bagong kulay sa aking mga araw. Hanggang dito muna ang kwento ko sa ngayon. Habang unti-unting bumabalik sa dati si Tomas, unti-unti ring nagbabago ang buhay namin bilang pamilya. Napagtanto ko na ang bawat araw na kasama siya ay isang biyaya, kaya't hindi ko na pinapansin ang pagod at hirap ng mga nakaraang buwan. Si Miguel naman ay lumaki ng mabilis, puno ng kuryosidad at sigla. Isang batang palaging nagdadala ng saya sa aming tahanan. Isang gabi, habang nag-aayos ako ng mga gamit sa sala, napansin kong may nakalabas na lumang kahon sa ilalim ng aparador. Ang laman nito ay mga lumang larawan at mga sulat na matagal ko nang hindi pinansin. Kinuha ko ito ng may halong pagkamausisa at pag-aalala. Sa mga larawan, makikita ang mga ngiti namin ni Tomas noong bago pa kami mag-asawa, mga sandaling puno ng pag-asa at mga pangarap. Habang binabasa ko ang mga sulat, napadama sa akin ang lalim ng aming pinagdaanan, pati na rin ang mga pangarap na minsan ay tila napako sa gitna ng unos. Ngunit sa kabila ng lahat, ang mga sulat ay puno ng pagmamahal, pangako at mga pangarap para sa aming kinabukasan. Sa mga araw na sumunod, nadama kong muling bumalik ang sigla sa akin. Ang mga alaala na iyon, pati na rin ang mga pangarap na matagal ko nang isinilid sa puso, ay muling nagbigay inspirasyon sa akin. Hindi ko na gusto na ang buhay ko ay umiikot lamang sa pag-aalaga at pagtatrabaho. Gusto ko nang muling maramdaman ang saya ng pagtuklas, ng paglalakbay, at ng pagiging malaya. Isang gabi habang nag-uusap kami ni Tomas sa ilalim ng mga bituin sa aming bakuran, ibinahagi ko sa kanya ang aking nararamdaman. "Tomas, gusto kong maranasan ang mundo. Gusto kong makapunta sa mga lugar na matagal ko nang pinapangarap." Ngumiti siya ng may halong pag-unawa at suporta. "Marikit, alam kong matagal mo na yang gusto. Wala akong tutol, basta't ikaw ay masaya." Dito nagsimula ang bagong yugto ng aking buhay. Unti-unting nagsimula akong magplano ng mga paglalakbay, mga destinasyon na matagal ko nang hinangad. Sa kabila ng pagiging ina at asawa, nais kong ipakita sa sarili ko na kaya kong tuparin ang mga pangarap ko, na hindi pa huli ang lahat. Ngunit hindi naging madali ang mga paghahanda. Kailangan kong pag-isipan ang lahat, ang kaligtasan ni Tomas, ang pag-aalaga kay Miguel, ang mga gastusin, at ang aking trabaho. Ngunit sa puso ko, alam kong ito ang tamang hakbang para sa akin. Isang umaga habang nagkakape kami ni Miguel sa aming maliit na kusina, sinabi ko sa kanya, "Anak, iniisip ko na simulan ang paglalakbay ko. Mag-iisa muna ako pero babalik ako." Napatingin siya sa akin ng may halong pagkabahala at suporta. "Ma, ingat ka at sabay nating balang araw magkikita tayo sa mga lugar na gusto nating puntahan." Ang mga salita ni Miguel ay nagbigay sa akin ng lakas. Hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa akin sa hinaharap, ngunit handa akong harapin ito ng may tapang at pag-asa. Hanggang dito muna ang aking kwento sa ngayon.
Dumating ang araw ng aking pag-alis patungo sa aking unang solo na paglalakbay. Bagamat may halo ng kaba at excitement, ramdam ko ang matinding determinasyon sa loob ng puso ko. Sa paliparan ng Ninoy Aquino International, habang hinihintay ang tawag para sa boarding, nilingon ko ang likod ko. Ang lugar kung saan lumaki si Miguel, kung saan naroon si Tomas na patuloy na lumalaban sa kanyang karamdaman, at kung saan naroon ang aking mga pangarap na ngayon ay unti-unti kong tinutupad. Ang unang destinasyon ko ay Cebu, isang lugar na malapit sa puso ng maraming Pilipino at kilala sa mga magagandang tanawin at masasarap na pagkain. Nang marating ko ang Mactan Cebu International Airport, unti-unting nagbukas ang mundo sa akin. Ang sariwang hangin, ang tunog ng mga tao sa paligid, at ang kakaibang enerhiya ng lungsod ay parang isang panibagong simula. Sa loob ng mga araw na iyon, nilibot ko ang mga sikat na pasyalan, ang Magellan's Cross, ang Basilica Minore del Santo Niño, at ang mga puting buhangin ng Bantayan Island. Hindi lang ito simpleng pamamasyal, ito ay isang paglalakbay ng pagtuklas sa sarili. Nakipagkilala ako sa mga lokal na tao, nakisalo sa kanilang mga kwento, at naramdaman ko ang tunay na diwa ng pagiging malaya. Isang gabi habang naglalakad sa tabing dagat, naisip ko ang lahat ng mga pagsubok na pinagdaanan namin ni Tomas at Miguel. Napangiti ako at nagdasal sa ilalim ng mga bituin. Salamat Diyos, sa lakas at tapang na ibinigay mo sa akin. Salamat sa mga pangarap na patuloy mong pinapawi sa akin. Pagbalik ko sa hotel, tumanggap ako ng tawag mula kay Miguel. Ma, kamusta? Miss na kita? Napaluha ako sa linya. Miss na rin kita anak, pero nandito ako para sundan ang mga pangarap ko para rin sa atin. Ang aming mga pag-uusap mula noon ay naging sandigan ko sa bawat araw ng paglalakbay. Ngunit hindi lahat ay puro saya. Sa isang pagkakataon, habang naglalakad ako sa isang makitid na kalsada sa loob ng Cebu, may isang lalaki na nilapitan ako. Hindi ako komportable sa kanyang mga tanong at kilos. Sandali lang ang takot, pero agad kong nilabas ang aking tapang at sinabi, "Pasensya na po, may lakad ako." Lumayo siya ng mabilis. Doon ko naisip na kahit saan man tayo pumunta, kailangan nating maging maingat at matalino. Pagkatapos ng ilang araw sa Cebu, nagtungo ako sa Davao para tuklasin naman ang kultura at ganda ng Mindanao. Sa bawat lugar na binibisita ko, mas lalo kong nararamdaman ang pagmamahal ko sa sariling bayan. Ang mga tao, ang pagkain, ang mga tanawin, lahat ng ito ay bahagi ng akin. Habang nag-iisa sa isang maliit na kainan sa Davao, naisip ko ang mga taong mahal ko, si Tomas na patuloy na lumalaban, si Miguel na lumalaking matatag, at ang mga pangarap na hindi kailanman nagsasawa na magbigay pag-asa. Ang aking unang solo na paglalakbay ay hindi lamang isang pagtakas mula sa mga problema, kundi isang pagharap sa sarili, isang pag-alam na kaya kong harapin ang mundo, kaya kong baguhin ang aking buhay, at kaya kong tuparin ang mga pangarap na matagal ko nang sinilid sa puso. Hanggang dito muna ang aking kwento sa ngayon. Hindi ko inakala na aabot ako sa puntong ito, na sa kabila ng lahat ng pagsubok, masasabi kong buhay pa rin ang aking mga pangarap. Habang naglalakbay ako, madalas kong iniisip kung paano kung iba ang nangyari noon, kung paano kung hindi ako nagpursige, kung paano kung hindi ako nagkaroon ng lakas na harapin ang sakit ni Tomas at ang mga pagsubok ng buhay. Pero ngayon, sa bawat hakbang na tinatahak ko, ramdam ko ang katuparan at kasiyahan na matagal ko nang hinahanap. Ang mga alaala ng mga gabi sa ospital, ang mga luha at pagod, ang mga pangakong binibitiwan ko sa sarili, ay naging gabay ko sa pagharap sa bagong buhay. Naiisip ko kung paano sana naging iba ang lahat kung may pagkakataon akong bumalik sa nakaraan. Ngunit higit pa rito, pinipili kong magpasalamat sa bawat karanasan na nagdala sa akin sa puntong ito. Habang nagpapahinga ako sa isang parke sa Davao, napansin ko ang isang grupo ng mga kabataan na masayang naglalaro at nagkukwentuhan. Napangiti ako at naalala ko si Miguel, ang aking anak na lalaki na lumalaki ng mabilis, na puno ng pangarap at lakas. Nais kong balang araw, makita niya ang mundo at maranasan ang kalayaan na ngayon ay unti-unti kong tinatamasa. Sa bawat tawag namin ni Miguel, nararamdaman ko ang kanyang suporta at pagmamahal. "Inay, ang saya mo sa boses mo," sabi niya minsan. "Masaya ako, anak, dahil sinusunod ko ang mga pangarap ko."
para rin sa atin. Ang mga salitang ito ang nagpapatibay sa akin sa mga sandaling ako'y nanghihina. Ngunit sa kabila ng mga magagandang karanasan, may mga pagkakataong hindi ko maiwasang mag-isip ng mga bagay na sana'y naging iba. Paano kung mas marami pa akong oras kasama si Thomas? Paano kung hindi siya sumuko sa laban? Ang mga tanong na ito ay paulit-ulit na bumabalik sa isipan ko, pero tinatanggap ko na ang katotohanan na hindi ko na mababago ang nakaraan. Sa paglalakbay ko, nakilala ko ang maraming tao mula sa iba't ibang lugar, mga kwento ng tagumpay, pagkabigo, pag-ibig at pag-asa. Lahat sila ay nagbigay sa akin ng bagong perspektiba sa buhay. Natutunan kong ang bawat tao ay may kanya-kanyang laban at ang mahalaga ay ang tapang na harapin ito. Habang naglalakad ako sa isang maliit na kalsada, napatingin ako sa mga ilaw ng lungsod at naisip, Marikit, hindi ka nag-iisa, marami kang kasama sa paglalakbay na ito. Ngunit ang buhay ay puno ng mga hindi inaasahang pangyayari. Sa isang banda ng kasiyahan, may isang lihim na unti-unting sumisilip sa aking mundo, isang bagay na magbabago sa takbo ng aking paglalakbay at magtutulak sa akin na muling harapin ang mga tanong na matagal ko nang iniiwasan. Hanggang dito muna ang aking kwento sa ngayon. Hindi ko inaasahan na sa gitna ng aking paglalakbay, may isang pangyayaring susubok sa aking puso at isipan ng husto. Isang gabi sa Davao, habang naglalakad pauwi mula sa isang maliit na kainan, may isang telepono na tumunog. Ang tawag ay mula sa isang hindi ko inaasahang tao. Isang matagal ng kaibigan ni Tomas na matagal ko nang hindi nakausap. Marikit, kailangan nating mag-usap, ang sabi niya sa malalim at seryosong tono. Nagduda ako, ngunit tinanggap ko ang tawag. Ano ba ito? May nangyari ba kay Thomas? Ang unang tanong ko. Ngunit ang sagot niya ay nagdulot ng hindi inaasahang balita na parang kidlat sa kalangitan. Hindi lang tungkol kay Thomas ang pag-uusapan natin. May mga bagay na matagal na akong gustong sabihin sa'yo, mga bagay na matagal nang itinago. Hindi ko maintindihan agad ang ibig sabihin niya. Ang puso ko ay nagsimulang bumilis ng tibok. Ayon sa kanya, may mga lihim si Tomas na hindi ko alam, mga bagay na maaaring magpabago ng lahat ng iniisip ko tungkol sa kanya at sa aming buhay. Marikit, hindi mo alam ang buong katotohanan, sabi niya. May mga tao sa paligid ni Tomas na may tinatago at may mga pangyayaring hindi mo inaasahan. Hindi ko alam kung dapat ba akong magalit, malungkot o magulat. Ang mga salitang iyon ay parang mga piraso ng puzzle na biglang bumagsak sa aking harapan. Ngunit sa halip na magalit, naramdaman ko ang isang kakaibang pag-usisa, isang hangaring malaman ang buong katotohanan kahit na masakit ito. Nang matapos ang tawag, hindi ko mapigilang balikan ang lahat ng mga taon namin ni Thomas, ang mga masasayang araw, ang mga pagsubok, ang mga pangarap. Ano ba ang itinatago niya? Anong mga lihim ang hindi ko nabalitaan? Sa mga sumunod na araw, nagsimula akong mag-usisa ng tahimik. Nakipag-ugnayan ako sa ilang mga kilala namin, nagtanong, at naghanap ng mga palatandaan ng katotohanan. Ngunit tila may mga pader na matibay na pumapalibot sa mga sagot na aking hinahanap. Habang lumalalim ang aking paghahanap, naramdaman ko ang pangamba at kaba. Paano kung ang katotohanan ay hindi ko kayang tanggapin? Paano kung ang mga taong mahal ko ay may mga lihim na magpapabago sa lahat? Ngunit isang bagay ang malinaw sa akin, hindi na ako pwedeng umatras. Kailangan kong harapin ang katotohanan, anuman ang kalalabasan nito. Hanggang dito muna ang aking kwento sa ngayon. Sa pagdaan ng mga araw, unti-unti kong nabuksan ang mga pinto na matagal nang nakasarado. Ang mga lihim ni Tomas ay unti-unting lumitaw sa harap ng aking mga mata at bawat isa ay nagdulot ng halo-halong damdamin, kalituhan, pagkabigla at minsan ay kalungkutan. Nalaman ko na may mga bagay si Thomas na hindi niya naipaliwanag sa akin noon, mga desisyon na ginawa niya ng mag-isa at mga pangyayari na itinago niya upang hindi ko masaktan. Ngunit higit sa lahat, nadama ko ang lalim ng kanyang pagmamahal, kahit na may mga lihim, ang kanyang puso ay para sa akin at kay Miguel. Isang gabi, dumating si Thomas sa bahay ng aking mga magulang. Nakatayo siya sa harap ko, may halong pagod at takot sa kanyang mga mata. Marikit, kailangan nating mag-usap. Seryoso, ang sabi niya. Alam kong may mabibigat siyang sasabihin, kaya't inanyayahan ko siyang pumasok.
Habang nag-uusap kami, ibinahagi niya ang mga bagay na matagal na niyang ikinubli. Ang mga dahilan kung bakit siya naghiwalay ng landas sa ilang pagkakataon, ang mga pagpapasya na hindi niya naipaliwanag, at ang mga pangyayaring sumubok sa kanya ng husto. Hindi ko gusto na masaktan ka, Marikit. Mahal na mahal kita at si Miguel. Pero may mga bagay na kailangang harapin ng mag-isa, ang sabi niya habang pinipilit pigilan ang luha. Napaiyak ako, hindi dahil sa galit kundi dahil sa bigat ng kanyang dinadala. Sa kabila ng mga lihim, naramdaman ko ang kanyang katapatan at pagmamahal. Hindi madali ang mga pinagdaanan niya at ngayon ay nais niyang maging bukas at tapat sa akin. Naramdaman kong nag-umpisa kaming muli, isang bagong yugto na may pag-asa at pag-ibig na higit pa sa dati. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Ang mga lihim na iyon ay may mga epekto na unti-unting lumalabas, mga tao sa paligid namin na may kanya-kanyang interes, at mga pangyayari na maaaring magbago ng takbo ng aming buhay. Habang pinapakinggan ko ang mga kwento ni Thomas, naramdaman ko na ang aming relasyon ay susubok sa mga susunod na araw. Ngunit sa puso ko, naniniwala akong kaya namin itong malagpasan basta magkasama kami. Hanggang dito muna ang aking kwento sa ngayon. Ang mga araw na sumunod ay puno ng iba't ibang emosyon, pagkatuwa, pag-aalala, at higit sa lahat, tensyon. Ang mga lihim na unti-unting lumitaw ay nagdulot ng mga bagong hamon sa aming pamilya. May mga taong hindi natuwa sa pagbabalik ni Thomas at may mga usapin na kailangan naming harapin ng magkasama na parang isang bagyong hindi namin maiiwasan. Isang gabi, habang nag-uusap kami ni Thomas sa sala ng aming bahay sa Laguna, naramdaman ko ang bigat ng mga pangyayari. Marikit, alam kong mahirap ang lahat ng ito, pero kailangan nating maging matatag. Para kay Miguel, para sa ating pamilya, ang sabi niya habang mahigpit ang pagkakahawak ng kanyang mga kamay sa akin. Ramdam ko ang kanyang tapang at determinasyon at iyon ang nagbigay sa akin ng lakas. Ngunit sa kabila ng aming pagkakapit-bisig, may mga panahong tila ang mundo ay kumikilos laban sa amin. Mga sulat na dumating, mga tawag na hindi namin inaasahan, at mga taong nagmamasid sa bawat kilos namin. Hindi ko maiwasang madama ang matinding tensyon sa bawat sulok ng aming tahanan. Ang dating payak na buhay na puno ng pagmamahal ay ngayoy tila isang entablado ng mga lihim, takot at pag-aalinlangan. Ngunit sa kabila nito, may isang bahagi sa loob ko na hindi sumusuko. Ang pagiging ina at asawa ay nagturo sa akin ng katatagan na hindi matitinag. Nais kong ipaglaban ang aming pamilya, ang aming pagmamahalan, kahit na anong unos ang dumating. Sa isang pagkakataon, habang naglalakad ako sa tabi ng ilog, napatingin ako sa mga ilaw ng bayan na kumikislap sa dilim. Naalala ko ang mga pangarap ko noon sa high school, ang mga banyagang palabas na nagbibigay ng inspirasyon, ang mga lugar na gusto kong bisitahin, at ang pag-ibig na nagbigay saysay sa aking buhay. Ngunit ngayon, ang pinakamahalagang pangarap ko ay ang maitaguyod ang aming pamilya, ang mapanatili ang pagmamahal sa kabila ng lahat ng pagsubok. Habang papalapit ang gabi, naramdaman ko ang bigat ng mga darating na araw, mga araw na puno ng desisyon, pagmumuni-muni, at mga hakbang na magpapabago sa aming buhay. Hanggang dito muna ang aking kwento sa ngayon. Habang papalapit ang pagtatapos ng taon, unti-unti kong naramdaman ang pagbabago sa aking sarili, isang bagong tapang at pag-asa na hindi ko matagal naramdaman mula nang mawala si Thomas. Ang mga pagsubok na pinagdaanan namin ay nagturo sa akin na kahit gaano man kahirap ang buhay, may kakayahan akong bumangon at magpatuloy. Sa mga huling araw ng Disyembre, habang naglalakad ako sa ilalim ng mga palamuti ng Pasko sa Maynila, naisip ko ang mga pangarap ko noon, ang mga banyagang palabas sa high school, ang mga paglalakbay sa ibang bansa, at ang mga taong mahal ko. Ang lahat ng iyon ay bahagi ng akin, ngunit higit sa lahat, natutunan kong ang tunay na kaligayahan ay nagmumula sa pagmamahal at pagtanggap sa sarili. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang lihim na patuloy na bumabalot sa aking puso, isang lihim na hindi ko pa lubusang naipapahayag sa sinuman, isang lihim na magdadala sa akin sa isang bagong pakikipagsapalaran, isang paglalakbay na puno ng misteryo at pag-asa. Habang pinagmamasdan ko ang mga ilaw ng lungsod, iniisip ko kung ano ang naghihintay sa akin sa hinaharap.
May mga tanong na kailangang sagutin, mga desisyon na kailangang gawin, at mga pangarap na kailangang abutin. Ngunit isang bagay ang sigurado ako, hindi ako titigil sa paghahanap ng aking kaligayahan at tunay na pagkatao. Ang aking kwento ay hindi pa tapos. Ito ay isang mahabang paglalakbay na patuloy na isusulat sa bawat araw na dumarating. At sa gabing iyon, habang naglalakad ako pa uwi, narinig ko ang tawag ng aking puso, isang tawag na naghihintay na marinig ang susunod na kabanata ng aking buhay. Ano kaya ang susunod na hakbang? Ano ang mga lihim na matutuklasan ko pa? Ang mga sagot ay nasa aking mga kamay at sa inyo mga tagapakinig na sumubaybay sa aking kwento. Hanggang sa muli, sa susunod na yugto ng aking buhay na puno ng pag-asa, pag-ibig at mga bagong simula. Salamat sa inyong pakikinig.